Trust in the name of the Lord. Yes, salamat sa Panginoon. Salamat muli sa kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin, sapagkat binigyan na naman tayo ng isang pagkakataon. Isa na namang pagkakataon upang magpaglingkuran ng kanyang banal na pangalan. Muli po ang kapayapaan, pag-ibig at biyayang nagmumula sa Diyos ay sumainyo sa gabi pong ito. Ang live po na pagbubulay sa gabi pong ito'y ating pong mapapakinggan sa ganitong oras, alas 8 ng Lunes at Miyerkules at hanggang at maging sa Biyernes. Kaya po mga minamahal, patuloy po tayo naghihimok sa ating pong patuloy din naman na nanais na maipaabot sa bawat isa ang napakahalagang bagay na katotohanan. Ang ating pong sasabihin ay mga bagay na pawang katotohanan. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon na siyang dapat na ihayag, siyang dapat na maipalaganap ang salita ng Diyos. God bless po sa mga nakaantabay, tunay na pakabuti ng Panginoon. At alam natin na marami tayong napapakinggan ng mga aral, turo, at iba-ibang mga nangangaral. Sa dami ng nangangaral ngayon, ay maaring kayo po ay lito na o baka naman ay may iba na nagsusuri pa. So sa mga nagsusuri, kailangan po yan sa mga nagnanais ng katotohanan. Pero yung mga nalilito ay hindi pa po nila alam ang katotohanan talaga, kaya nalilito po sila. So ang nakakaalam po ng katotohanan ay sila po yung mga tao na nakakaalam din kung alin ang hindi totoo, alin ang hindi katotohanan. Sabi nga sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, 2 talata po ay sa ikalawang Tesalonika, kabanatang 2, sa talata naman ay siyam. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong daya, may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Tingnan niyo po dito mga kababayan. Maaring hindi ito alam ng kinauukulan. Maaring hindi niya ito alam o hindi niya ito napapansin na maaring isa siya sa mga tinutukoy dito. Katulad ng sinasabi na may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Baka naman ay yung binanggit dito ay isa na pala tayo doon o isa ka na pala doon o sino man nang sabi rito sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Maraming ganyan. Akala nila
akala natin o akala mo ay nasa katotohanan ka. Pero dahil sa hindi ng pagtanggap ng tao, hindi pagtanggap ng tao sa katotohanan, may mga ganyan na kapag nasawa yung aral na hindi ayon sa katotohanan, sa halip na kanilang tanggapin, ay pinaglalaban. Ano po, at yung iba'y nagagalit dahil bakit daw sila pinakikialaman. Yun po ang sabi ng iba, bakit daw nakikialam tayo? Dapat daw hindi na tayo nakikialam sa kanila. Ano po naman ang sabi ng salita ng Diyos? Dapat po ang katotohanan, sabi nga sa aklat ng 2 ng Timoteo 2, talatay 3, dapat na malaman ng tao. Paano malaman ng tao kung hindi natin yan ihahayag? Yon. Dapat sa tao pa rin, nasa tao pa rin yan kung kanyang tanggapin o hindi. So, kung magagalit na lang ang tao, once na po na nahayag o nabanggit yung mga bagay na nagtutuwid, nagtuturo upang malaman ng tao ang katotohanan, hindi po yun nagnanais na tanggapin ang katotohanan. Tama po ba? Hindi nagnanais na tanggapin ang katotohanan, kundi para dipinsahan ang kasinungalingan. So, hindi po dapat dipinsahan ang kasinungalingan, kundi dapat tanggapin yung katotohanan. Dahil ang sabi rito, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Dapat mayroon tayong pagtanggap sa pag-ibig sa katotohanan. Meron tayong pag-ibig sa katotohanan. Huwag tayong malugod sa kasinungalingan. Yun eh. Yun yung mas mainam. Malulugod tayo doon sa kasinungalingan. Tulad na lang sa marami nating mga napapanood yan, mga nakikita natin, at nakakalungkot po isipin dahil ang nakikitaan po natin nung iba, itong mga nagsasabi na sila ay mga lingkod daw ng Diyos, lingkod ng Panginoon. Sila ay mga Kristiyano na ang sabi nila, o mga born again pa ang sabi nila. So ganun pa man, kung inyong pansinin mga minamahal, nakikita po natin, maaring kayo nakakita na rin kayo ng ganito, mga ganyan, na meron pong mga preacher o mga ngaral, mga kababayan, na ito ba related doon sa ating huling topic na nakaraan nung Friday, kung ako nagkakamali, na sila ay pinapareceive nila yung tao nung banal na espiritu daw. Ano po, hihipa nila yung mikropono, tapos magbibilang sila ng 1, 2, 3, biglang hipa ng mikropono. Ayan, sabay tumbahan yung mga nasa harapan. Halata nyo naman na sinabutahi yung mga babagsak, di ba? Sinabutahi muna na sa 3 bilang, doon nila gagawin yung eksena. Na kung sila man ay tutumba o mangangatal pagkatapos ng bilang ng 3. So, binigyan na nila ng parang pinaka palatandaan kung anong time, kung anong kailan mangyari yung mangyayaring babagsak sila, mabubuwal sila. Pansin nyo mga kababayan, yung mga ganyang bagay, sinabutahi muna yung babagsak, yung mabubuwal. Ano po? Siyempre, alam na isinabihan na sa 3 bilang, pagkatapos na 3, ganito ang gagawin nila. Kayo ba mga minamahal? Ako hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi
Pati yung mga bata, nadadamay eh. Ang mga bata, mga maliliit na mga bata na nakalagay sa harapan, ginawa po nila yan. Bibilang sila. 1, 2, 3. Tiningnan ko yung mga bata. Yung isang bata, dahan-dahang umupo kasi nakikita yung mga katabi ay nagtutumbahan. Dahan-dahang umupo yung ibang bata. Yun namang nakita ko yung mga matatanda, mga minamahal. Ganon din, may bilang din. Binilangan din. Pagkatapos ng 3, sabay-sabay natumba. Kaso lang, yung isa, medyo naiwan siya. Kaya ang ginawa niya, nagkunyari naman siya nagtutumbahan, kaya lang dahan-dahan para siguro bumagsak, ay parang paupo na pahiga. Alam niyo mga kababayan, dapat sa mga ganun pong nagaganap sa ating panahon ngayon, yan po ay napaka yan po ay sa mga naniniwala sa mga ganyan, nanganganib po kayo. Nanganganib po kayo dahil nabibiktima kayo ng kasinungalingan at ng pandaraya. Kahit kailan ang Diyos hindi gagamit ng kaparaanan na dadayain niya ang tao para magkaroon ng miyembro, para maniwala na makapangyarihan yung pastor, puspos ng Espiritu Santo. Gagamit ng mga ganyang, alam niyo naman siguro mga minamahal, yung atin po ay nakikita natin kasi ay di naman natin kasalanan kung mapanood natin dahil yan po ay sila po ang nag-upload ng mga ganong gawain. Kaya ang sabi rito, kaya kung kayo naniniwala sa mga ganyan, nasa panganib po kayo dahil hindi niyo ginawa yung bagay na katotohanan. Naniwala kayo sa kasinungalingan. Bawal yan na paniwalaan mo kung ikaw ay nasa Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos, bawal na maniwala ka sa kasinungalingan. Kaya ang sabi rito na may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Yan pala sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Hindi ligtas kaya sabi natin, yan po ay mapanganib. Nanganganib po ang lahat ng naniniwala sa ganyan. Bakit? Inasa kapahamakan sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Sa halip ay mga ligtas, dahil isipin nyo naman, akala nila nasa Diyos na sila, ay nalalayo pa pala sila lalo. Dahil sa pamamagitan ng pandaraya, nanghihikayat sila ng mga tao. Meron pang ginagamitan ng AI, para lang makita na talagang powerful yung pastor. May mga AI pag ginagamit, makita mo yung mga tao gumulong at parang hindi sumasayad sa lupa, talagang para sabihin talagang may masamang espiritu na hangagapang ng dingding, nagapang ng bubong, kung ano pong ng kisame. Alam niyo mga minamahal, uso na talaga ngayon ang pandaraya. Kayo ba naman maniniwala na sa panahon ngayon ang video, kahit nga po picture nagsasalita sa panahon ngayon Kaya maraming edited ngayon. Ay alam niyo, kung kayo'y sa Panginoon, kung kayo sa Diyos, kung kayo talaga sa Diyos, nadidiscern nyo dapat yan, na yan ay isang uring panluluko o pandaraya. Hindi naman pwedeng gamitin yung mga paraang pandaraya para manghikayat ka ng kaluluwa, dalhin mo sa Panginoon. Dahil yung paraan mo, paraan ng diablo. Diba? Tuwang-tuwa lalo ang diablo dyan. Kasi ang diablo, yan ang pasimuno ng mga kasinungalingan. Yan ang pasimuno ng pandaraya. Hindi nyo ba naunawaan
Kung sa ganong paraan, manghihikayat kayo ng tao, dalhin nyo sa Diyos, tapos yung paraan ninyo ay paraan ng diablo, sa tingin nyo, nadadala nyo ang tao sa Diyos, hindi ba lalo nyo rin namang lalo rin naman yun yung ginagawa, yung taktika ng kaaway? Di ba? Naalala ko nga dati, may sunog sa, ano bang lugar yon, na may bahay daw na hindi nasunog, ay edited pala, para lang sabihin na yun ay bahay ng Kristiyanong tao. At para siguro ay ang tao maengganyo na maniwala na dapat ka maging Kristiyano para pag may mga sunog, hindi masunog yung bahay mo. Pero ang paraan nila, ini-edit nila at inilagay yung bahay doon sa gitna ng nasunugan, na yun pala yung bahay na yun ay hindi naman pala doon talaga, kundi galing sa ibang lugar. Inedit lang at inilagay lang doon. Tingnan niyo po yung pandaraya, pati pamamaraan ng diablo. Hindi po pamamaraan ng Diyos yan. Hindi po kayo magiging, hindi kayo nakakahikayat ng tao para dalhin niyo sa Diyos. Nakakahikayat kayo ng tao para iligaw ninyo. Yan po ang dapat na ingatan natin. Sa panahon ngayon, uso na, mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Uso na ngayon. Marami na mga kababalaghang nangyayari ngayon sa ating panahon na ginagamitan ng AI sa mga bagay na nakikita sa mata. Kaya nga mayroong sinasabi, makapagpapababa ng apoy sa paningin ng tao. Nagagawa na po yan ngayon eh. Sa paningin ng tao, yung mata kasi natin nadadaya yan. Kaya kita nyo po, pati picture nagsasalita, pati mga sanggol nagsasalita, di ba? Hindi nyo ba na pansin, hindi nyo ba alam hanggang ngayon na uso na ang pandaraya? So kung maniniwala kayo, kung kayo Kristiyano, paano mo papaniwalaan yung ganong bagay? Yung mga gimmick na mayroong sinasabutahe. Pati mga bata, sinasabutahe na, tinuturuan, malit pa lang, tinuturuan na ng kasinungalingan yung mga bata. Para bagang magbibilang ako ng 3, pagkatapos ng bilang na 3, tanggapin nyo, o sa mga pinatatanggap, tapos ang tinanggap naman ang hinipa naman ay mikropono. Ano yun? Di ba yun ay isang panliligaw? Ha? Mikropono ang hinipan. Nung marinig ang mikroponong may hihip, nagbagsakan. Tapos, yung iba'y lilinga-linga at hindi niya nababantayan yung bilang. Kaya po mga minamahal, nakakalungkot. Lalo kung ang mga gumagawa pa niyan ay yung mga nagpapakilalang Christian. Yan, dapat po ang tao magsisi, Suriin nyo ang inyong mga ginagawa kung paraan ba ng Diyos yan. Yun ba'y katotohanan? Tuloy, at dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Yan. Kaya ano po ang nagawa? Kamalian ang resulta. Hindi katuwiran, hindi katotohanan. Kamalian ang naging resulta. Hindi po kabanalan, hindi po pagiging makadiyos. Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Marami ding naniniwala. Marami ding naniniwala sa kasinungalingan na yan. Kaya, yan yung mga kahanga-hangang kasinungalingan. Nakakapanghikayat talaga ang kasinungalingan eh. Mayroon ngang sa atin dito may komentarista ditong isa na parang galit siya. Bakit daw yun bang pagkikialam ko raw banal na ba raw ako doon sa ginagawa ko? Bakit daw pinakikialaman ko? Mag-aral pa daw ako dahil marami pa akong hindi alam. Sabi niya.
O siya pala ay daming alam. Ano po? Ang dami pala niyang alam. Bakit ang alam niya ay ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay December 25? Kung marami siyang alam kaysa sa akin. Diba? Maraming tao nagmamayabang, nagmamalaki, hindi nagsasabing walang alam, kundi ang sinasabi nila, sila'y may mga alam. Diba? Kaya nanunuya pa sila ng ibang tao eh. Ang tawag din mga ganyan, mga mapagmalaki, o mapagmataas, o mga mayayabang. Ano po? Mayayabang yung mga taong nagsasabing sila'y may mga alam, ano po, pero wala naman silang alam. Yan. Mas maganda ngayon tahimik ka lang eh. Diba? Hindi ka magsasabing may alam ka. O wala pala akong alam para sa kanila. Ay ngayon, bakit paniwalaan ko? Ako, paniwalaan ko ba, mga babayan? Paniniwalaan ko ba na December 25 ang Panginoong Kristo pinanganak? Hindi. Diba? Kasi wala akong alam. Wala akong alam na ipinanganak si Kristo ng December 25. Yun yung sagot ko. Diba? Ano po? Iba kasi ang alam ko kaysa alam ninyo. Ang alam ko, mga minamahal, ay hindi maaaring ipastol, ano po, sa pastulan, yung mga hayop sa buwan ng December paggabi. Diba? Napakatibay na batayan na yan ay ang nagpapatunay na hindi sa ganong buwan at petsa ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang ginawa po ng iba, para lang talaga mataon sa piyesta ng mga pagano, ayaw nila talagang umalis doon sa buwan at petsa, no? Dahil masaya masaya, ang daming mga nagdiriwang. Yan. Ang daming mga naluko sa kasinungalingan. Kaya maraming naniniwala sa kasinungalingan. Ayan, December 25, kapanganakan ni Kristo. Bibilang na sila ngayon, magbibilang. Tapos may simbang gabi. Ayan, may simba silang gabi. Pati na rin yung mga born again, may simba na rin gabi. Grabe, marami nang nadaya talaga. Maraming naniniwala sa kasinungalingan. Kaya tama yung sinabi. Maraming magsasabi sa araw na yaon, Panginoon, ayan, sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kay mga manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Katampalasanan po yan eh. Ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon, nang hikayat ka, dalhin mo raw ang tao sa Diyos, pero sa paraan ng diablo. Tampalasan ang mga ganyan eh. Sa paraan ng demonyo na may pandaraya at kasinungalingan. Tama ba yun? Dadalhin mo ang tao sa Diyos sa paraan ng kasinungalingan, sa paraan ng pandaraya. Sinong may sabi sa iyo na ganun ang Diyos? Hindi mo madadala ang tao sa Diyos kung ang paraan mo ay pandaraya at pagsisinungaling. Ano po? Kaya maniniwala ka, pag oras na naniniwala kayo sa kasinungalingan, dito kayo babagsak. Dito kayo babagsak. Mahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod pa, kita nyo, tuwang-tuwa pa sila. Ano po? Emotional na emotional. Ano po? Tuwang-tuwa pa sila sa araw na yaon dahil sa kalampaniwala. Pasko ngayon, dapat ganito. Ang saya nila, nangalugod pa sila dahil sa kalampaniwala na yun ay yun. Totoo yun. Naku po mga minamahal. Parurusahan pala ng Diyos upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa nangalugod sa kalikuan. Bahala kayo kung ayaw ninyong makinig. Nasa inyo po yan. At least mayroong nagsabi sa inyo. Kaysa naman walang nagsabi sa inyo, yung nakakaalam, hindi sinabi, di mananagot din naman kami kung hindi namin sabihin yung katotohanan. Kanino kami mananagot? Sa Diyos. Di ba?
alam mo yung katotohanan, hindi mo sinabi sa kanila. Ngayon, yung iba, magbingi-bingihan lang po yan. Kasi, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na ibigin ang katotohanan. Kasi mawawalan sila ng kaaliwan Mawawalan sila ng saya. Malulungkot sila. Ano po? Kaya, hindi nila iibigin na maniwala sa katotohanan kasi magiging malungkot ang buhay nila. Yan. Inggit kasi yung mga yan Nandun ang inggit nila. Isipin nyo? Tapos yung kanilang sinasabing petsa, yung sinasabing lang buwan, doon sila magsasabong. Doon sila kunyari, exchange gift. Hindi naman yun gift. Kasi palitan lang naman ng item. Wala namang, di ba? Tapos doon daw magpapatawad, doon daw magbabatian. Sinungalingan yan. Di ba? Hihintayin mo pa ang December para ikaw ay magpatawad. Nung nakaraan pala, hindi mo pala gagawin yan sa ibang mga buwan. Lagot kayo sa Panginoon yan. Kasi ang inyong paraan ay hindi sa paraan ng katotohanan. Kaya anong sabi? Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod, tuwang-tuwa pa sila. Kaya, huwag kang matuwa sa kasinungalingan. Sinasabi ko sa inyo yan. Huwag kang matuwa sa kasinungalingan kasi kahit pa matuwa ka, ang Diyos hindi natutuwa sa kasinungalingan. Hindi kailanman kakampihan at sasang-ayunan ng Diyos ang sino mang naniniwala sa katotohanan. Akala mo anak ka na ng Diyos. Pero ang Diyos ang magsabi sa iyo, kung ikaw ay naniwala sa kasinungalingan, hindi kanya kilalanin. Dahil ang pinaniwalaan mo ay kasinungalingan. Diba? Ganyan po mga minamahal. Ganyan po ang mangyayari pala. Buti may ganitong talata para alam na rin natin. Ano pa? Sabi rito, ito ang sabi sa talatang 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong daya, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Hanga-hanga talaga yan. Hahanga talaga, no? Hahanga kasi paano ka namang hindi hahanga? Paanong sila'y hindi hahanga? Ako, hindi naman ako hahanga sa ganun. Kasi, mga minamahal, hindi naman nakakahanga ang kasinungalingan. Pero, kung titingnan mo talaga, magugulat ka. Bakit maraming tao ang mas pinaniniwalaan ang kasinungalingan kaysa may doon sa nagsasabi sa kanila na hindi yan totoo? Mas paniniwalaan ng tao yung kasinungalingan at galit sila sa mga nagsasabi ng katotohanan. Ang pansin ko kasi dyan, doon sa mga ayaw talaga bitawan ang mga ganyan, inggit talaga yan sila. Ayaw nilang mawalan ng ganyang selebrasyon dahil mawawalan sila ng saya. Diba? Kaya may mga nagagalit sa atin. Tanggap naman natin yan kahit na may magagalit sa atin. Diba? Kahit may magmura pa sa atin. Okay lang yan. At least nasabi natin yung totoo. At least nasabi natin bago man lang tayo mamatay ay nalaman natin ang katotohanan. Bago man lang dumating si Lord, ay may narinig kayo sa isang programa, live na pagbubulay ng salita ng Diyos, na may nagsabi sa inyo na hindi nyo kilala at hindi nyo pinapansin gaano. At least may nagsabi sa inyo sa isang sulok, sa isang programa, sa isang account ng Facebook, di ba? At least may nagsabi sa inyo ng katotohanan. Pero hindi man ninyo paniwalaan, wala na ako doon. Hindi ko na yun pananagutan. So God bless you na lang sa inyo. So ganun pa man mga minamahal, wala tayong anumang galit sa sino mang tao. Sa masamang gawa, doon tayo laban. Ano po? Doon sa maling
turo, maling aral na dapat na kanilang pinaniwalaan na hindi dapat paniwalaan. Kasi mahahatulan silang lahat. Sino yung lahat? Na hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Tuwang-tuwa, huwag kang matuwa, makiisa sa ganun kung alam mo na hindi yun ang totoo. Kasi pag natuwa ka doon, kinukontra mo, ang kinakalaban mo ay ang Diyos. Natutuwa kang kalabanin ang Diyos. Ha? Natutuwa ang taong kalabanin ng Diyos. Maaring sasabihin niya, hindi ko naman kinakalaban si Lord. Masama bang magpakaligaya? Nasaan ka nagpakaligaya? Nagpakasaya? Nagpakasaya ka sa hindi totoong pinaniwalaan mo. Ngayon, ibig sabihin, naging masaya ka sa kasinungalingan. Diba? Kung ikaw anak ng Diyos, may espiritu ka ng Diyos, hindi mo magawang magsaya kung alam mo na hindi yan ang totoo. Diba? Tanong ko sa inyo, ng mga makakapanood, o nakakapanood ngayon, tanong ko sa inyo, ikaw ba, matutuwa ka, magawa mong magdiwang, magawa mong magsaya sa hindi totoo? Sagutin niyo yan. Dahil kung magagawa mo palang magsaya sa hindi totoo, tandaan niyo mga minamahal, ang Diyos hindi kailanman masaya sa kasinungalingan. Kundi mayroon siyang sinabing ang kasinungalingan, mga minamahal, sabi rito, upang mga hatulan silang lahat. Hahatulan nga sila ng Diyos eh. Tapos maging masaya ka pa doon. Kaya huwag kayong magsaya kung hindi yan katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagot kayo. Sayang-saya nyo. Diba? Kahit anong gawin nyo magpakasaya, kayo lang ang naging masaya. Pero ang Diyos, galit pala. Amen? Yan. Galit pala ang Diyos eh. Hahatulan pala silang lahat. Hindi pala ibig sabihin masaya ka na, ay ligtas ka. Hindi po. Hindi, nagpakasaya lang naman ako kasi yun ang paniniwala ko. Alam niyo, ginagawa na ibang mga church para hindi sila malungkot sa pitsang yan, sa buwan na yan, para hindi malungkot. Sige, gagawa tayo ng pagkakaabalahan, gagawa tayo ng mga party-party, di ba? Gagawa tayo ng ganito. Anong gusto nyong gawin natin? Mag-ano tayo, mamimili tayo ng mga item, ganito, panregalo natin. O magkano sa'yo, ganito, mag-aroon tayo ng quota, 250, 300, o, di ba? Tapos, sa party natin gagawin, para maging masaya tayo. Ganyan po yun, ano? Tapos doon, gagawin nila. Bunutan, mayroong ganito. Tapos, ayun, natanggap niya ganito. Tapos, yung natanggap naman nung kanyang, yung isa, galing naman sa kanya. Oh, tingnan mo, mayroon bang lahat naman sila ay parehong bumili. Kaya nagpapalitan na lang sila ng item. Hindi talaga regalo. Pero pinaniwala sila ng demonyo na yun ay regalo. Hindi yun regalo. Alam niyo ba ibig sabihin ng regalo? Inulit na natin yan eh. Wala kayong ginastos. Tumanggap kayo. Di ba? Yan ang regalo. At saka hindi yung pag nagbigay lang kayo ay tuwing ganong petsa o ganong buwan pag namimigay kayo. Walang pinipili kung gusto mong magbigay. Walang pinipiling panahon kung gusto mong magbigay. Walang buwan yan. Walang araw yan. Sa panahong may pangangailangan, ay doon mo dapat gawin yan. Diba? Yan ang tama. Doon mo dapat gawin. Kaya, pag nagbigay ka, tapos buwan ng February, sasabihin sa'yo, hindi naman Pasko ngayon ha, bakit kang bibigay? Tingnan nyo, doon pa lamang mali na ang unawa. Doon pa lamang mali na ang naitanim. Kasi, ang nasa isip nila, tuwing ganun lang panahon, magbibigay. Dahil yun lang ang Pasko. Ayon. Kaya,
daig na sila, nataniman na sila ng kalaban, na wala silang kamalay-malay dahil gumagamit pa naman sila ng Biblia. Pero yung Biblia mismo, hindi naman sumasang-ayon dun sa kanilang paniniwala. So, nasa kanyo po yun. So, kung may mga comment po kayo, comment nyo na lang. Tayo naman po ay handa naman po tayong sumagot sa biyaya po at kabutihan ng Panginoon. Alang-alang po sa katwiran. Kaya, dapat po ganon. Ano po? Dito po sa banal na kasulatan, sabi nga rito, sa aklat ng Juan, mga kababayan, ano? Dito po sa aklat ng Juan, sa 16, talatang 12 muna. Mayroon pa akong maraming sa bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo. Ha? Ano raw? Papatnubayan niya kayo. Nino? Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay papatnubayan niya kayo. Saan niya papatnubayan ang tao? Sa kalahating katotohanan. Sa 1/4 na katotohanan. Sa 3/4 na katotohanan. Hindi ganon. Paano siya papatnubay? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi ilan lang na katotohanan. Kaya hindi talaga siya payag na may halong kasinungalingan. Hindi siya payag na mayroong kunting kasinungalingan. Kasi yung iba, pinapayagan nila yung kunting kasinungalingan. Mayroon tayong mga nakakausap na ganyan. Pwede naman daw magsinungaling para iligtas lang daw yung kapwa mo. Ginamit pa nila yung isang salumantipan. Pwede daw magsinungaling. Ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Yun. Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ano pala yung kanyang sasalitain? Ano po? Hindi galing sa kanyang sarili. Kadalasan, kapag ang tao po nagsasalita ay galing sa kanyang sarili, madali lang mag-imbento yan. Pero kung hindi galing sa kanyang sarili, hindi niya imbento yan. Diba? Anong sabi? Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Yung narinig, di yung salita ng Diyos, narinig nyo ba? Nabasa ko, nabasa nyo. Pero, nabasa lang ba, hindi nyo narinig? Bakit pagka mayroong nabasa natin, kapag narinig nyo ang tinig, di ba? Ibig sabihin, pwede rin natin itong marinig. Kasi, anong sabi? Mapalad ang bumabasa, nakikinig. Di nakikinig, ibig sabihin, naririnig natin. Ano po? Ngayon, narinig mo ba na nakasulat sa Bible? Yung ginagawa mo? Hindi. Kanino yun galing kung hindi mo narinig?
sa kanila lang galing. Ang Espiritu Santo, yung Espiritu, nakalagay dito, kung siyang Espiritu ng katotohanan, ang kanyang sasalitain, hindi galing sa kanya. Yun pala, isa rin yun na dapat nating bantayan, na kaya katotohanan ang kanyang sasabihin dahil hindi galing sa kanya. Anong sabi? Kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. Tingnan nyo ha. Malalaman nyo rin kung kayo nga'y sa Diyos, kung tayo'y sa Diyos, malalaman nyo kung katotohanan yung aral o hindi. Katotohanan yung itinuturo o hindi. Malalaman nyo rin kung niluloko kayo o hindi. Pag hindi nyo nalalamang niluloko at dinadaya na kayo ng mga iba, may problema yon. Ano po? Kaya yung mga palabas na ganito, ganyan, papalayas. Sipin nyo, nagpapalayas ba ng demonyo? Nagpapareceive ng Holy Spirit. Magkaiba eh. Iba nagpapalayas na ng demonyo, kaya ganun nangangatal. Iba naman nagpapareceive ng Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Tapos, hipan yung mikropono. Pag narinig yung hihip ng mikropono, bagsakan sila, tumbahan sila. Iba'y nagkakanda, diba? Tapos, masdan nyo, ako ang minamasdan ko yung mga bumabagsak at paano sila bumagsak eh. Kita mo naman yung mata kikirap-kirap ang mata. Ano po? Ibig sabihin talagang hindi talaga nahimatay. May malay, nakikiramdam lang kapag sinabi ng tumayo kayo. O, tayo din. Alam niyo ba, alam ng mga pastor yan eh. Alam din yan ng mga nagtumba-tumbahan. Alam din yan ng maraming miyembro dyan. Kaya, huwag na tayong paloko. Kung gusto nyo ang katotohanan, kung gusto nyo hindi kayo hahatulan, umalis kayo. Talikuran ninyo yung mga kasinungalingang palabas. May panahon pa naman eh. Kasi ang espiritu ng katotohanan, kung siya yung pumapatnubay sa isang samahan, sa isang tao, sa isang mangangaral, hindi yan magsasalita yung espiritu sa atin nang mula sa kanyang sarili. Totoo ang lahat ng kanyang sasabihin. Paano maging totoo? Narinig niya. Ay maraming nagsasabi, totoo yung sasabi ko. Kanino mo narinig? Hindi. Akin lang to. Diba? Kaya yung narinig ng banal na espiritu, ng espiritu ng katotohanan, yung narinig niya ay hindi galing sa kanyang sarili. Isa po yan na dapat na tayo po ay mag-ingat, magbantay. Kasi ito yung panahon ngayon ng pandaraya. Amen. Panahon ngayon ng sa ano po ngayon eh, yung talagang talamak na ngayon ang pandaraya. Marami po na mga maniniwala dyan. Marami po na mga walang espiritu ng Panginoon ang mahihikayat. Maraming walang espiritu ng Diyos ang maniniwala dyan at madadaya. Dahil wala naman silang kakayanan para malaman nila yung bagay na yun ay hindi totoo. Dahil nadaya na sila. Kaya gayon may, dapat talaga mag-ingat po tayo. Sino ba namang maniniwala? Sipin nyo. Nakakalungkot
Kaya yung selebrasyon ngayon ng mundo, na yan ay dami pong mga katibayan dyan na yan ay hindi totoong araw na kapanganakan at buwan na kapanganakan ng ating Panginoon. At marami dyan na kanilang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng kasalanan. Kung kasalanan, kung yun palang ginagawa ay puro kasalanan, lumalabas si Kristo, ministro ng kasalanan. Kasi yun ang kanilang dahilan ng kanilang pagdiriwang. Kaya may mga dyan, kung kailan yan, nandyan yung mga sabong. Tapos, andyan ang kanilang, dyan sila didisco. Diskuhan na yan. Mga malalaking sound system para mga baliw na nagsayaw-sayaw dyan sa tugtog na yan na hindi maintindihan. Tapos kumukutitap yung mga ilaw. Di ba? Dapat ilaw. Ilaw talaga nagbibigay liwanag, hindi yung ilaw na nakakaduling. Di ba? Ano bang purpose ng ilaw? Para maliwanagan, hindi yung patay sindi. Anong klase yan? May ilaw ba na ibinigay na patay sindi? Diskuhan dahil kapanganakan ng Panginoon, mag-iinuman tayo, magsayaw ng kuratsa, magsayaw ng, di ba, cha-cha, magsayaw ng mga tugtog na ang mga lyrics ay puro mga kalukuhan. Magsabong, maglasing, mga kababayan. Diyan ako nanggaling eh. Alam ko yung mga gawain pagdating ng mga ganong tradisyon. Kung ano ang mga selebrasyon na ginagawa. Paputok, magsasayang ng pera, magsusunog. Mga kalukuhan talaga ang mga ganyan, daming natutunan eh. Ang daming natutunan. Kaya po, maraming napuputukan ng kamay. Diba? May nasusunugan. Yan. Hindi nadadala. Tapos, gastos ng gastos. Pagkatapos ng gastos na yan, makikita na natin yung, may mga nagkautang-utang na dyan. Ubos na ang mga naiipon diyan. Marami nang aangal sa buhay, sasabihin ang hirap ng buhay. Di ba? Kayo rin naman wala namang nag-utos sa inyo na gawin yung ginagawa ninyo. Dahil lang sa inyong paniniwala, nadaya kayo, kaya kayo nagkakaganyan. Napakagastos ng mga tradisyon na yan. Hindi naman kailangan. Para maligtas, gawin yan. Di ba? Kaya, yan lang patunay, mga kababayan, na hindi galing sa Diyos. Hindi ang Diyos ang pinagmulan sa ganyan. Kasi kung sa Diyos yan, banal kasi yan eh. Banal yan. Ang gawain ng Panginoon, banal. Ang gawain ng Diyos ay hindi po karnabal. Hindi inuman ang gawain ng Panginoon. Di ba? Hindi sabong ang gawain ng Panginoon. Hindi diskuhan ang gawain ng Panginoon. Kung sa Panginoon nyo talaga yan, idinedicate. Diba? Dapat banal yan. Pero, ang patunay dyan, yung mga gawa. Diba? Ang mga gawa, yan yung magpapatunay na hindi sa Diyos talaga ang mga gawain na yan. Kaya, bakit? Ang pinagmulan kasi nungalingan eh. So, paano pa magbigay ng banal na pamumuhay ang isang paniniwalang puro kasinungalingan? Hindi talaga magdudulot yan ng katwiran. Kasinungalingan nga yung ugat eh. Anong ibubungad yan? Magbubunga ba dyan ng kabanalan? Magbubunga ba dyan ng katwiran? Magbubunga ba dyan ng kapayapaan? Magbubunga ba dyan ng kasakdalan? Hindi. Puro kasamaan ang ibubunga.
may nagpapatayan, may nagsaksakan. 'Di ba? May nalasing diyan. May mga nagmura na diyan, mayroong mga kung ano-anong mga nangyayari sa mga ganyang panahon. Kaya hindi talaga pagmumulan ng mabuti ang masama. Kaya patunay, pagkagaling sa kasinungalingan, hindi yan magbunga ng katotohanan. Siyempre, kasinungalingan din ang magiging bunga. Kung mga minamahal, nalulungkot lang tayo talaga pag nakikita natin. Sa mga Kristiyano naman, paalala lang po, sa mga nagsasabing mga Kristiyano, mayroon na rin silang simbang gabi. Born again Christian daw sila, o mga born again daw sila, Christian. Huwag na kayong umalis sa Katoliko. Huwag na kayong umalis sa Katoliko. Kung ang gagawin nyo naman ay gawain ng Katoliko, magkatoliko pa rin kayo. Kasi, hindi naman nyo maiwan-iwan ang mga turo ng Katoliko Dahil inggit naman kayo sa kanila. Nainggit kayo. So, bakit pa kayo humihiwalay sa Katoliko? Diba? Kapag kayo gustong magpapaka-Diyos, huwag niyo yung bitbitin yung mga aral na hindi totoo. Ang bitbitin ninyo, yung kung ano yung nabasa nyo, narinig nyo sa salita ng Diyos. 17 ng Juan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ano pa ang sabi sa aklat ng Juan? Sa 8:31, ang sabi roon, mga kababayan, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalatay sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy aking salita hindi salita ni Father, hindi salita ni Papa, hindi salita ni Mama, aking salita. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, if you continue in my word, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung mananatili ka sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa isa sa sumasampalataya, tunay nga kayong alagad ng Panginoon. Pag hindi kayo nananatili sa salita ng Panginoon, alagad nga, pero hindi tunay. Pero may tunay na alagad, at mayroon din namang alagaran lang, pero hindi tunay na alagad. Yun po ang dapat. Tapos anong mangyayari? Anong sabi? At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Hari naway palayain tayo ng Panginoon mula sa kasinungalingan na gumagapos sa tao. Mula sa mga pandaraya ng kadiliman, mula sa kasinungalingan na siyang gawa ng kaaway ng Diyos. Hari naway makalaya tayo mula sa mga aral at turo na hindi totoo. Ang paniwalaan natin ay katotohanan lamang. Nang sa gayon po ay hindi tayo mga hatulang kasama nila sa mga nangapapahamak. Sana mayroon pa tayong puso na nagnanais tumalikod. May pusong mapagsisi. May puso na may takot sa Diyos. Hindi kumukontra sa gusto ng Diyos. Hindi kumukontra sa katotohanan. Iniibig ang katotohanan. Hindi iniibig ang kasinungalingan. May puso na iniibig ang Diyos. May puso na takot sa Diyos. May puso na handang sumunod sa Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sana wala sanang maputukan. Sana wala nang kamay na matanggal. Sana wala nang daliri na masugatan. Kung makinig lang din sana tayo. Sana tayong lahat ay nagising na sa katotohanan. Pagpalain po kayo at ingatan ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Hanggang dito lang po. God bless us all.